Nagtatrabaho si Antonina Otonet bilang accountant sa RIC, Ruiz Industrial Corporation, na ang tanggapan ay nasa Araneta Avenue, malapit sa Banawe, Quezon City. Nagbebenta sila ng mga trucks, heavy machineries and equipment, tulad ng mga mixers, seeders, mga traktora at trucks, mga industrial strength na cooling systems, etc. Summer. Gaya ng nakaugalian ng kumpanya tuwing tag-araw, may summer outing. Kakaunti lang naman sina Tonet sa opisina. Kasya na silang lahat sa isang coaster. Sana. Late si Tonet na dumating sa meeting place. Sa opisina rin nila. Siya na lang daw ang hinihintay ng coaster at pag-akyat niya sa sasakyan, puno na. May mga nakasakay na hindi niya kilala. Bakit ka kasi late? Tanong ni Madel sa kanya. Inakbayan siya at iginiya sa SUV na nasa unahan ng coaster. Matraffic? Sagot ni Tonet. Ang totoo, na-late siya dahil hindi siya makapag-decide sa OOTD. Pempem shorts o maxi dress na backless. Importante ang OOTD dahil desidido na siyang akitin si Jared. Kailangang maging boyfriend niya ang lalaki bago sila umuwi galing sa outing. Bago pa lang sa kumpanya si Jared. 3 buwan. Aplikante pa lang ang lalaki ay crush na niya. Kaya sinulsulan niya ang kanilang boss na si Rustico, Tico for short. Natanggapin si Jared bilang IT personnel. Chinito, slim, at laging naka-hoodie si Jared. Very mysterious ang aura. Bumukas ang passenger side door ng SUV. Tara na ho, kamahalan. Sabi ng nagbukas sa loob, ang driver. Walang iba kung hindi ang boss nila. Sa'yo ko sasabay? Bulalas ni Tonet. Wala akong choice. Sagot ni Boss Tico. Kasama kasi ni Raul ang family niya. Sabi ni Madel. Alam mo na, nagsiselos ang asawa nun kay Judith. Kaopisina rin nila si Judith. Ka-department ni Raul sa sales. Laging nagtatawagan at madalas ding magkasama sa mga work-related travels. Ayun, wala ka ng upuan. Sabi ni Madel na itinulak na si Tonet pasakay sa SUV. Ito rin ang nagsara ng pinto. Isinalpak ni Tonet ang mga bag sa backseat pagsakay. Akala ko ba bawal ang sabit sa company outing? Sabi niya sa boss. Nandyan lang namang pauwiin ko. Sana binigyan mo na lang ng pang-McDo. Ang sama mo, no? Sabi ni Boss Tico. Tsaka mas lugi ako pag ganun. Kasama rin ni Edwin si Lilith. Ha? Chief electrician nila si Edwin. Si Lilith ay asawa ni Yon. Francine ang totoong pangalan. Si Tico lang ang nagbansag na Lilith. Lilith tuning daw. Medyo bis naman talaga ang babae. At walang balak na maging woke ang kanilang boss na napakalakas mang asara. Si Jonas na engineer nila, Napoleon nung bata pa. Medyo pilay. Binansagan ni Tico ng Mike Lee. Mike Lee raw kasi ang isang paa. Nagsiselos din si Lilith? Tanong niya. Nahawa na siya. Silang lahat actually. Kapag minalas kang mabinyagan ni Tico, yun na talagang magiging pangalan mo. Si Edwin ang nagsiselos. Ayaw iwan mag-isa sa bahay si Lilith. Bago daw silang kapitbahay, magbababoy. After 3 seconds, humalakak si Tonet. Ang sama mo, sir. Ikaw na ang pinakamasama. Bakit? Kinuha ni Tico ang sunglasses sa lalagyanan niyon sa kisame ng SUV. Isinuot. Totoo namang mahal na mahal ni Edwin si Lilith. Sabi mo may magbababoy. Yun nga daw ang... Hindi na naituloy ni Tico ang sinasabi. Humagalpak na rin ang tawa. Gagong Edwin? Si Edwin ang may sabi. Magbababoy ang kapitbahay nila? Sino pa? Gago nga. So hindi siya nagsiselos. Tatango-tango si Tico. Gusto lang yan ng salbabida. Gagi? Pero natawa si Tonet. Ako ang boss dito, gagi ka dyan. Kaya nga gagi kasi boss kita. Kung hindi, gago. Pero ganun talaga silang lahat kay Tico. Pwedeng-pwede nila itong biruin at pagalitan din kung minsan. Sa isang kainan along the highway sila huminto para mananghalian bago tumuloy sa La Union. Matito! Angal agad ni Tonet. Ang specialty ng kainan, goto at lugaw. Bakit hindi Jollibee? Krisis ngayon. Buti nga may outing pa tayo, yung iba wala. Katwiran ni Tico. Sinumpong ng kakuriputan sa loob-loob ni Tonet. At nagsimula ng magligalig ang mga anak ni Raul.
Umasa rin pala na sa Jollibee sila kakain. May chicken din niyang lugaw, anak. Masarap din. Pag-aalo ng nanay sa anak. Nagwala ang bata. Panayang sigaw at pagdadabog. Ibang usapan na to. Sabi ni Tico naka-table ni Tonet at Madel. Unahan mo na, sir. Sinutsutan ni Tico ang bata. Psst, uy! Natigilan naman ng bagets. Nagpatuloy si Tico. Bawal dito ang maingay, pinuputulan ng paa. Tignan mo yung si Mike. Hindi yan pilay dati, ngayon may Kleenex ang paa. Pakita mo nga, Mike. Yes, sir. Tumayo si Mike. Eneksadyang ika. Hindi na nakahirit si Tonet dahil maiihi siya sa katatawa. Pero hindi na umiyak ang anak ni Raul. Nakakain sila ng matiwasay. Natapos na silang kumain. Pagbalik nila sa sasakyan ay hinarang sila ng isang madungis na ale. Humihingi ng barya. Inabutan naman ito ni Tico. Akala ni Tonet ay tapos na doon ang insidente. Pero hinabol sila ng ale. Mukha ay yung may diferensya sa pag-iisip. Bilis-bilis na silang lumapit sa SUV. Sumakay agad si Tonet sa unahan. Si Tico, umikot pa papunta sa driver's side. Nasa lisihan tuloy sila. Prenteng sumampa sa backseat ang matanda. Nyay, Bulalas ni Tico. ba't pinasakay mo? Paninisin ito sa kanya. Nagkusa siya, oy! Paano yan? Dagdagan mo na lang yung binigay mong barya. Dinakot niya ang mga barya sa lagayan niyon sa sasakyan. Nay, ito na po. Baba na po kayo. Kinuha ng ali ang mga barya pero hindi bumaba. Ihatid niyo ako sa Santa Monica. San ho yun? Napasulyap si Tonet kay Tico. Panay ang iling ng lalaki. Natatawang naiebs ang itsura. Malapit sa Santa Clara. Sagot ng matanda. Kamot ulo si Tico. Umamin ka na. May balat ka sa puwet, sinlaki ng Luzon. Sabi nito sa kanya. Isama na natin tapos ipantakot natin doon sa mga bata. Bulong niya naman, nagbibiro. Pinaandar na ni Tico ang sasakyan. Dinig kita. Sabi ng ali sa likuran. Sinundot ang likod ng ulo ni Tonet. Masama ang ugali mo. Hindi kayo bagay niyang boyfriend mo. Siya pogi, ikaw pangit. Bungis-ngis na si Tico. Nasabihan lang na pogi. Ismid ni Tonet. Umamin ka na. Nanay mo to, no? Kaya pareho kayo. Tawa pa rin ang tawa ang boss niya. Itinaas ng ali ang isa nitong paa. Bilis-bilisan natin at baka ako'y hindi umabot sa libeng. Sabi, wristwatch pala na nasa paa ang tinitignan. Sino ang ililibing, Nay? Tanong ni Tico sa matanda. Ang panday. Ho? Bulalas ni Tico. Sumalangit na ang panday? Kailan pa? Ano pong kinamatay? Huwag mo nang kausapin. Kinutusan ni Tonet ang boss niya. Hindi ito nakinig. Nay, taga saan ka? Santa Monica. Paano po kayo nakarating dito? Lumingon ako sa pinanggalingan. Sagot ng ale. Natawa na lang si Tonet. Hindi naman po kayo natinik ng malalim. Hindi ako naglakad ng matulin. Hagalpak na si Tico. Nakahanap ka ng katapat, no? Pogi ka naman. Bakit itong pangit ang asawa mo? Sabi pa ng ali kay Tico. Hindi ko asawa yan. Sabi ni Tonet. Halata naman. Gusgusin ka. Dami mong peklat sa legs. May kuyumad ka pa. Hindi malaman ni Tonet kung alin ang uunahin niyang i-check. Ang legs niya ba? Yung short shorts na napili niyang OOTD? O ang ulo niya na parang biglangang nangate? Habang si Tico naman ay panayang bungisngis. Pero napansin niyang umexit sila sa highway at pumasok sa isang bayan. At nang makakita ng police station, bumaba sila doon. Nanay, tayo muna at magtanong kung saan nga ba ang pa Santa Monica. Feeling close naman ang matanda. Sumunod agad kay Tico. Pagpasok nila sa loob, pasimpleng ipinaliwanag ni Tico sa isang pulis ang nangyari. Tatawa-tawa ang pulis. Inakbayan ng matanda. Nay, ako na po ang maghahatid sa inyo sa Santa Monica. Pakikipaglibing din po ako sa panday. Tropa ko po yun. Umalis na rin sila. Huwag ka na kasing mag-short sa susunod. Sabi ni Tico pagkasakay uli nila sa sasakyan. Sumisigaw ang balat mo. Wala nga akong balat. Giit ni Tonet. Peklat lang. Sabay tawa ang magaling na boss. Excuse me, sa tuhod lang.
Feeling mo papansinin ka ni Jared dahil naka-shorts ka. Pangaasar pa rin ni Tiko. Ano ba nagustuhan mo dun? Paki mo ba? May paki ako dahil boss niyo ko. Bawal ang magjowa sa opisina. Bakit sina Edwin at Lilet? Hindi sila magjowa, mag-asawa na sila. Saka nag-resign na si Lilith pagkakasal nila. Eh di magre-resign din ako pag kinasal na kami ni Jared. Basta bawal. Nung nga kasing nakita mo dun maliban sa buto. Ang sama mo, gwapo kaya si Jared kahit slim. Slim, payatot ka mo. Lean, iba yun. Payatot. Pati buhok hindi sinusuklay. Uso kasi yon. Palibasa matanda ka na. Ismid ni Tonet. Bata pa ako 40 ka na kaya. 7 lang. Napangiti naman si Tonet. Hindi naman talaga mukhang Thunders ang boss niya. Uubra pang 32 lang ang edad base sa itsura. Matangkad, matipuno ang katawan, makinis. Crush din naman niya ito nung una, kaso mo. Kahit naman nabibiro niya at nababara kadalasan, may demarcation line pa rin. Ramdam pa rin niya na boss niya ito at malayo ang agwat ng pagkatao at kabuhayan nila. Mayaman si Tiko, sosyal ang pamilya. Siya ay ordinaryo lang. May tiyahin pa siyang nakakulong sa koreksyonal dahil sinaksak ang kapitbahay na kabit ng asawa. May isa naman siyang pinsan na wanted sa kasalukuyan. Itinakbo kasi ang pera ng paluwagan ng barangay. Kaloka ang lahi niya. Kinalimutan na lang niyang pantasyahin ng kanyang gwapong boss. Sir, ba't wala kang jowa? Tanong niya. Hindi ko rin alam. Alin lang sa dalawa? Torpe ka o Becky? None of the above. So bakit nga? Nagpapahinga lang, pagod pa puso ko. Napagalpak si Tonet. Diyos! Magsa-selfie sana si Tonet sa tabing dagat pero nadaanan niya na nag-iihaw sa tabi ng kabana sina Madel, Joy at Jared. Kaya kesehod ang mga muy pusit at liempo, nakipaypay siya sa ihawan. Hindi ka ba maliligo? Anya kay Jared. Inunuso niya ang dagat. Naka-jeans at hoodie jacket pa rin ang lalaki. Balot na balot samantalang siya. Litaw ang gitna ng katawan sa suot niyang two-piece. Nakatapi siya ng kulay orange na alampay. Mamaya ng gabi. Sagot ng lalaki. Niyaya na lang niya itong mag-selfie. Nagkukuhaan sila ng picture nang lapitan sila ni Tiko. Handang-handa ng maligo ang boss nila. Naka-beach shorts na powder blue at apple green ang color combo. Walang pang itaas. Kitang-kita ang kamachoan ng dibdib, balikat, abs, biceps. Sir, pahawak? Biro ni Joy. Umakmang dadakmain ang dibdib ni Tiko. Baka mausog mo ako. Lawayan ka namin sa pusod, sir. Sabi ni Tonet. Sige ba? Iniliad ni Tiko ang tiyan. Parang gusto na nga niyang lawayan sa isip-isip ni Tonet. Lalo na sa part na mabalahibo sa ibaba ng pusod at papunta sa loob ng shorts. Excuse muna. CR lang. Sabi ni Jared at naglakad na palayo. Tinakot mo kasi, sir. Umalis tuloy. Paninisi niya kay Tiko. Ba't ako? Hindi ba pwedeng ikaw? Baka kamo kanina pa niya gusto umalis, hindi lang makahanap ng tiyempo. Sarap ng liyempo. Tinampot nito ang isang hiwa. May sawsawa na ba to? Nasa table, sir. Sabi ni Madel. Kukunin ko? Ay wag. Hayaan mo lang doon hanggang mag-evaporate. Sagot ng boss nila. Hagalpak ng tawa si Tonet. Sir naman. Nagkumahog si Madel na kumuha ng sawsawan. Siniko naman bigla ni Tiko si Tonet. Tingnan mong crush mo. Turo ng lalaki sa tabing dagat. Naglalakad na doon si Jared, palayo sa resort nila. Mga 23 siguro bewang yan pagbusog. Wala namang bastusan ng crush, sir. Sabi ni Tonet. Maski aminado siya na mukha talagang lili pa rin ng hangin si Jared. Sinagot ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi mo pa boyfriend. Mamaya jowa ko na yan. Paniniyak ni Tonet. Napamata sa kanya si Tiko. Anong gagawin mo? Basta? May bala ka. Lalasingin mo tapos... Basta? Ngising-ngisi si Tonet. Bigla siyang dinuro ni Tiko. Hoy Antonina, mag-isip-isip ka nga. Tignan mo yung tsura oh. Pag dumi pa yan dyan, panakot na sa ibon. Paano kay pagtatanggol niyan?
Delikado pa naman ngayon, patay na ang panday. Halos maihis si Tonet dahil sa pagtawa. Hindi pa rin pala nakakalimutan ni Tico ang ale. Clueless naman si Madel sa pinagtatawanan nila. May ano? Wala. Uy, may inside joke sila. Kayo na, sir? Ganti ni Madel. Inakbayan ito ni Tico. Mag-usap muna tayo. Iginiya nito palayo ang babae. Pasama! Hirit ni Tonet. Luminga si Tico. Amin-amin lang to, hindi ka kasali. Confidential. Napapaisip si Tonet. Ano ang confidential? Bakit ayaw siyang isali sa usapan? At iniwan talaga siya sa ihawan? Ang dami pang iihaw. Nakahalata si Joy. Pasimple ring umalis. Hinabol na lang ni Tonet ng tanaw si Madel pero kay Tico siya napamasid ng gusto. Wala namang duda na gwapo ang boss nila. Kitang-kita ang magandang katawan at tindig. Sa taas na 5'11", parang hindi pinaghirapan ang pagiging matipuno dahil hindi naman niya nababalitaan na pumupunta sa gym. Pero ultimo mga hita at binti, maskulado. Lahat siguro ng nakakakita, iisang iisipin. Hindi matitinag at mabubuwag sa kinatatayuan si Tico Ruiz, lalo na kapag nakatindig sa paborito nitong stance. Pabukaka, kamay sa back pockets, feet apart. Tumayo ito ng ganon pagtigil nito at Madel sa tabi ng isang puno. Buti na lang, hindi niya kaedad si Tico sa isip-isip ni Tonet. Dahil kung nagkataon, baka makrasya niya pa at hanggang buntong hininga lang ang magagawa ng puso niya. Tsak, ang dami niyang karibal at ano ang magiging laban niya sa mga yon. Ang kagandahan niyang ipinagmamalaki ay average lang at ang kaseksihan niya, dulot lang ng mga enhancers. Pads ng bra, pads sa balakang. Pero higit pa doon, hindi sila magka-level ni Tico. Nasa tuktok ito, siya ay medyo malapit sa bottom ng social ladder. Off-limits ang mga boss. Cannot be. Kahit mag-borrow one. Kaya buti na lang, isang dekada ang pagitan ng edad nila. Bumuntong hininga siya at pinaypayan na lang ang mga iniihaw. Maganda at graceful naman ang katawan ni Jared sa loob-loob niya. In the same way na maganda at graceful din ang tangkay ng talahib. Masaklap mang aminin, kung sakaling mangyayari nga na maharap siya sa panganib, hindi na siya mag-iisip. Automatic nang kay Tico siya hihingi ng saklolo. Hindi malaman ni Tonet kung paano uubusan ng Red Horse sa baso. 1/4 pa lang ang naiinom niya doon, pero para na siyang tinadyakan ng 7 kabayo. Pero mas malakas ang tama. Mas mainam yon para sa oplan jowa na isasagawa niya sa gabing yon. Hindi siya nagbibiro kay Tico kanina. May binabalak talaga siya kay Jared. Ano ba? Kampay. Dinunggol ni Jared ng baso nito ang baso ni Tonet. Katabi niya ito sa upuang kawayan. Bumubuelo lang. Sinulyapan niya ang lalaki. Hindi malaman kung natutuwa siya o hindi sa mga ikinikilos nito simula nang sumampa sa balsa. Hindi na ito kinailangang udyukan ni Madel. Kusa na siyang tinabihan sa upuan. Si Jared na rin ang nagpasimuno sa inuman. Tinagayan silang lahat at naghamon ng bottoms up. Bubuhusan daw ng beer ang hindi makakagawa niyon. Si Tonet lang ang hindi nakaka-comply. Tinambol na ng mga kainuman nila ang mesang kawayan. Nag-cheer. Baka masuka ako, sabi niya. Daming palusot nito. Kantsaw ni Jared at tiniambang ibuho sa ulo niya ang beer nito. Pinagbasdan niya ulit ang lalaki. Ganoon pa rin naman ang itsura, pero may kakaiba. Naging maingay at parang eksahirado ang mga tawa. Nakadakibot ay ginagawa nito. Bukod doon, parang nawala na rin ang katorpehan. Naging assertive to the point of being aggressive. Hindi sigurado si Tonet kung gusto niya yon. Noon lang niya nakasama sa outing si Jared kaya wala siyang past events na pagkukumparahan. Baka naman ganun lang talaga ito sa mga gimikan. O kaya naman nakainom na kanina pa. Hindi niya alam dahil nawala ito pagkakain nila ng tanghalian. Walang makapagsabi kung nasaan. At walang nagka-interes maghanap. Kasama na siya. Dahil nawala na sa isip niya si Jared nang bumanat na ng It Might Be You sa video okay ang kanilang boss. Hinayaan nilang mag-concert si Tico. Naaliw naman silang lahat sa show. Gaya ng mga naunang outing, it was fun.
Walang ubos ang mga lakhak nila, kwentuhan, tsismisan, hasaran. Lumipas ang maghapon na hindi nila namamalayan. Hindi nila namataan sa dinner buffet si Jared, pero nang nasa balsa na sila ni Madel, biglang sumulpot ang lalaki. Sumali sa kanila. 1, 2. Bilang ni Jared. Dinampot ni Tonet ang baso pero nang maamoy na naman niya ang beer, alam niyang hindi niya kayang ubusin. Lumagok lang siya ng isa at ibinaba na ang baso. Paano yan? Sabi ni Jared na basta na lamang binuhusan si Tonet ng Red Horse sa ulo. Leche ka! Hinagip niya ang baso. Tumayo at sinabuyan din ng beer si Jared. Bakit pati ako? Hindi kasama yun sa usapan. Sabi pa nito, nanlisik ang mga mata. Hindi nagpakabog si Tonet. Usapan? Ikaw lang naman ang nagsabi, hindi naman kami pumayag ah. Nag-bottoms up sila, hindi ba? Katwiran ni Jared. So, bakit ka nabubuhos ng beer sa babae? Dahil yun ang usapan, kahit babae ka pa. May kasama pang duro ang sigaw nito. Gago ka pala eh. Dinampot ni Tonet ang sausawan ng kanilang pulutan. Isinaboy rin niya kay Jared. Hindi porke sinabi mo gagawin ko. Baka intindi ka kung hindi marunong mag-inom ang kasama mo. Pinagpag nito ang mga buto ng kalamansi na sumabit sa damit habang matalimang tingin sa kanya. Mo rin. Wala silang ilaw sa balsa maliban sa kaunting liwanag na umaabot doon buhat sa mga resorts at lumilikha ng mga anino sa mga mukha nila. Dahil siguro doon kaya mukhang demonyo si Jared. Natatakpan ng bangs ang isang mata. Pero yung isa, dilat na dilat at ang sagwa pala ng singkit na nakamulagat. Huwag mo kong mumurahin. Dinuro naman siya nito. Pare, babae yan. Tumayo na rin si Edwin. Tama na yan, nag-enjoy tayo dapat. Sumigunda si Madel. Oo nga, that's enough. Sa pagkagulantang nilang lahat, biglang tumawa si Jared at inakbayan si Tonet. Hindi ka naman mabiro. Nagpalakpakan ng lahat. Hindi makatinag si Tonet. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nangyari. Ako na lang ang iinom para kay Tonet. Sabi ni Mike Lee. Nagsali ng beer sa baso at in-straight. Tulala pa rin si Tonet. Kinabig ni Jared ang balikat niya. Sorry na, nagbibiro lang ako. Tumawa na naman ito. Natakot ka, no? Hindi ako natakot. Sabi niya. Nagalit siya. At sinong hindi magagalit? Acting lang yun. Sinusubukan lang kita. Ganon? Pero kaysa makipagtalo pa siya, tinanggap na lang niya ang sinabi nito. Wala siyang balak sirain ang kasiyahan ng mga kasama nila. Galit ka ba? Sige, buhusan muli ako ng toyo, pero sabay tayong maliligo, ah. Uy! Anang tanan. Siniko niya si Jared para makakalas sa akbay nito. Ayan ka na naman. Naupo siya at napatingin sa pampang. Si Ma'am Jen ba yun? May kumaway sa kanila doon. Kinawayan at tinawag rin nila ang babae pero kandailing yun. Ayaw lumusong ni Ma'am Jen. Supervisor sa sales. Matanda sa kanilang lahat at nasa RIC na simula pa ng pasinayaan ng kumpanya. Puntahan ko na nga. Presenta ni Madel na lumusong sa tubig. Nagjo-joke na naman si Jared nang hindi nakakatawa nang bumalik sa balsa si Madel. Tinawag si Tonet. Halika dito, may sasabihin ako. Ayokong mabasa. May suot siyang sarong sa ibabaw ng two-piece niya. Wala siyang balak iladlad ng todo ang alindog. Para lang sana yun kay Jared. Pero pagkatapos ng kawirduhan nito, parang nagdadalawang isip na siyang ituloy ang plano. Hinila siya ni Madel sa binti. Napilitan na siyang lumusong sa tubig kaysa mahubaran ng sarong. Ano ba kasi? Ang kulit mo naman? Anya kay Madel. Gusto ka raw makausap ni Sir, may sasabihin daw siya. Hindi lang makalapit dito kasi nahihiya naman siyang paalisin kaming lahat. Ano daw? May sasabihin sa kanya si Tico? Ano? Bigla siyang nanginig at kinilabutan. Tungkol saan? Imposible namang sa trabaho dahil efficient siya sa pagkakaalam niya. At kung hindi tungkol sa trabaho, isa na lang ang naiisip niya at base yun sa pagka-secretive ng approach ni Madel. Oh my God! Anas niya. Ano, puntahan mo na si Sir. Nandun sa kabilang balsa. Tumingin sa gawing kaliwa si Madel. Ganon din ang ginawa niya. May isa pang balsa doon at may naaninag siyang silhouette ng likod ng ulo at balikat ng lalaki. Base sa lapad at hugis,
Si Tiko nga yun. Ano daw ang sasabihin niya? Nangangatal niyang tanong. Hindi ko alam, sa kanya mo na lang itanong. Actually, kanina ka pa niya gustong makausap pagkakain natin. Kaso raw nawala tayo. Nahiya naman siyang manggulo sa inuman natin. Pabulong pa ring sabi ni Madel. Nahiya? Si Tiko. Shish na malagkish. Isa lang talaga ang ibig sabihin noon. At hindi yata niya kayang harapin ang turn of events. Overwhelming. Hindi niya kaya dahil paano ba hinaharap ang imposibleng bagay? Natatakot ako? Bulong niya kay Madel. Bakit ka matatakot kay Sir? Ngayon pa. Basta pakinggan mo lang ang ipagtatapat niya. Ayoko. Kandailing siya. Mas maganda na nga yun kung alam mo ang totoo. Di bahala na pagkatapos. Nasa iyo na yun. Napamura siya sa isip. Si Jared ang gusto niya. Si Jared ang ka-level niya. Hindi niya alam kung paano magiging Mrs. Antonina Ruiz. Hindi siya nakaprogram para doon. Puntahan mo na si Sir, maawa ka naman doon sa tao kanina pa doon. Udyok ni Madel. Wiwiwi muna ako. Bilisan mo ha, sasabihin ko kay Sir. Oo na. Lumangoy na siya papunta sa pampang para mas mabilis. Pagdating sa buhangin, kumari pa siya ng takbo patungo sa bungalow nila. Nagkulong siya sa banyo at kandahingal sa harap ng salamin. Magtatapat sa kanya si Tiko. Shoota! Tinampot niya ang nakakalat na suklay sa lababo. Inayos ang buhok. Nanginginig ang kamay na nag-reapply siya ng nabura ng kilay. Nagkandatapon ang laman ng kikay-kit sa pagkataranta niya. Hindi ko talaga kaya. Diyos ko po, atakihin ako. Lip brush, nasan ka? Pabango ang nadampot niya. Walang pakundangang nag-spray sa sarili. Nakapag-retouch na siya ng maalalang pagwiwi ang ipinunta niya sa banyo. Paano kung magtapat sa kanya si Tiko? Sinabunutan niya ang sarili. Para siyang mababaliw. Bakit siya napaparanoid? Bakit kung ano-ano ang na-imagine niya? Pero paano kung totoo nga? Paano pag may sinabi nga si Tiko na ganon? Kung minsan kasi, hindi niya maiwasang mapansin na masyado silang close nito. Sa katunayan, madalas na sa kanya lumalapit ang mga kasamahan niya sa trabaho kapag may gustong sabihin kay Tiko. Nagpapalakad. Hindi niya naman pinapansin noon dahil baka nagkataon lang. Pero ngayon, kabado talaga siya. Iba ang hinala niya. Nanunuot sa kalamnan niya ang lamig na dulot ng masidhing nerbiyos. Nanginginig ang bituka niya. Nagwawala ang kanyang puso. Tonet! Sigaw ni Ma'am Jen sa labas. Ma'am, sagot niya. Ang tagal mo, inip na si Sir, bilisan mo na. I-chat na lang kasi. Sa loob-loob niya, lumabas na siya ng banyo. Mabigat ang bawat paghakbang niya. Baka naman nasa ibang dimension na siya. Dimension kung saan nangyayari ang mga imposible. Yun lang ang rational explanation sa nangyayari. Wala na siya sa totoong buhay niya. Dahil sa totoong buhay ni Antonina Palafox, hindi mangyayari na iibigin siya ng isang rustiko Ruiz. Ayaw mo. May halong disbelief na sabi ni Tiko. Ayaw pa rin abutin ni Tonet ang kamay niya para makasamba ito sa balsa. Bahala kang magmukhang talangka dyan. Bumalik siya sa upuan at pinanood na lang ang babae. Natatawa siya na naiiling. Alam niyang conservative ito despite the miniskirts and makeup. Dahil kapag ganung company outing, bagamat nagsusuot ng swimsuit, may shorts naman sa ibabaw at kapag umaahon sa tubig, laging nakatapi sagad. Bukod pa doon, hindi rin gimikera si Tonet. Sa 3 taon nito sa kumpanya, pabibilang sa daliri ng isang kamay ang instances na nabalitaan niyang gumimik ito ng weekends. Pero hindi niya alam na sobrang conservative, to the point na niayaw pahawak sa kamay. O kaartihan lang ba yon? Sige, kaya mo yan. Naisamba na nito ang isang binti, and then the other. Bumukas ng bahagya ang tapis. He caught a glimpse of what was inside. Makinis na tiyan at ini na pusod. Naka-2-piece gaya ng ina-anticipate niya. Akala niya ay nabigo siya dahil hindi niya nakitang nagtanggal ng tapis buong maghapon. Akalain mo yon? Talagang patay na patay kay Jared at kaya siguro hindi nag-swimming kanina ay dahil wala ang lalaki. The thought saddened him and it brought him to why he summoned her. Naupo si Tonet sa tapat niya.
Sa dulo lang ng upuan kaya tuwid na tuwid ang likod. Kaparis nung unang niyang nakaharap sa job interview. Matagal na rin niyang alam na hindi naman pala siya natanso kagaya ng akala niya noon. She was really what she presented herself to be during the interview. Efficient and professional. May bonus pa. She was loyal. Okay ka lang. Tanong niya, to break the ice. Halatang kinakabahan ng babae at hindi niya ito masisi. Tumango ito. Hindi yata makapagsalita dahil nangangatal ang baba. Hinubad niya ang suot na sweatshirt. Suotin mo muna. Ibinaba niya iyon sa mesa. Hindi. Wag na. Okay lang ako. Sige na, wala akong putok. Kaysa manginig ka dyan. Isa si Tonet sa pinagkakatiwalaan niya ng lubos at itinuturing na asset ng kumpanya. He intended to keep her through thick and thin. May plano siya ng expansion at inihahanda niya ang babae sa mas mataas na posisyon. Kaya inaalagaan niya ito. At kasama sa pag-aalagang yon ang ipagtatapat niya rito. Alam na ni Jed at Madel ang tungkol doon. Nagdesisyon siya na kailangan na ring malaman ni Tonet at pinakamainam na siya mismo ang magsabi sa babae. Ipinatong niya ang mga kamay sa mesa at pinagdaop ang mga palad. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo nung interview mo? Nakahawig ako ni Grace po. Sabi nito, nawala tuloy ang momentum ni Tico. Tumighim siya. Yung ayos kasi ng buhok mo nun. Pero hindi yun. May standard quotable quote siya sa mga tinatanggap na empleyado. Something about being a family, unity, growth, friendship. Allergic ka sa hipon? Hirit ulit ni Tonet. Nagpapatawa ka ba? Sinabi ko ba yun? Mukhang maiiga pa yata ang pasensya niya. Ang ibig kong sabihin yung tungkol sa trabaho na ang mga kasama mo ituring mong kapamilya at ang pamilya may mga nangyayari na hindi inaasahan. Hindi sinasadya o hindi ginusto pero nangyayari, di ba? Sabi ni Tico. Sa dagat nakatingin si Tonet. Pwede namang maiwasan kung una pa lang pinigilan ang problema. Mahina lang ang tinig nito. Halos hindi marinig ni Tico. Yeah, I can see your point. But the thing is you're not always sure. I'm not always sure. Baka nagkakamali lang ako. Bumukas ang bibig ni Tonet para magsalita pero pinigil ito ni Tico. Patapusin mo muna ako. Tulad ng sinasabi ko, pwede ako magkamali. Kaya hindi ako naging sigurado agad kung anong dapat kong gawin. Ayoko kasing makasakit ng damdamin. Ayoko ring magkamali hanggat maaari kaya matagal kong pinag-aralan to. Natigilan na naman siya nang biglang tumayo si Tonet. O bakit? Tanong niya. Nagkakamali ka. Sabi nito. Namangha si Tico. Alam mo na? Hindi mo na kailangang sabihin. Ayokong marinig. Sagot ni Tonet. Pero kailangan mong marinig. Hindi ko naman kasalanan. Bigla siyang binalingan ni Tonet. Pagalit ang pananalita. At sinong may kasalanan? Ako? Nananahimik ako. Sana una palang pinigilan mo na. Paano ko pipigilan ng isang bagay na hindi ko kontrolado? Hindi mo na sana pinaabot sa ganito. Paninisi pa ni Tonet. I'm sorry, okay? Tumayo si Tico at hinagipang kamay ng babae. Ayokong masaktan kita. Ayokong magdamdam ka sa akin. Pero kailangan ko nang sabihin sa'yo. Pilit binabawi ni Tonet ang kamay pero masinigpitan pa ni Tico ang pagkakahawak. Kailangan itong maintindihan na nagmamalasakit talaga siya at handa siyang alalayan nito. Alam kong hindi mo to inaasahan. Alam kong nahihirapan kang maniwala pero totoo. Hindi ko isusugal ang maganda nating samahan sa isang bagay na hindi ako sigurado. Itiwan mo ko. Makinig ka muna, Tonet. Ginamit ni Tico ang laki at lakas para matigil ang pagkukumawala ng babae. Gusto kong sa akin mo mismo marinig na. Biglang sumigaw si Tonet. Tama na sabi. Tumigil ka na. Ayokong marinig ang sasabihin mo. Gilala si Tico. Pero, Please. Pakiusap ni Tonet. Nanginginig at tila mangiyak-ngiyak. Utang na loob, huwag mo tong gawin sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang intindihin. Sabi mo ayaw mo kong masaktan. Kung ganun utang na loob, huwag mo nang ipilit. Bigla nitong hinaklit ang kamay. Humulag po sa hawak niya pero agad din siyang nakabawi. Nahawakan niya ulit yun. Kasabay nga lang ng paglundag nito sa tubig. Kasama siyang napalundag nang wala sa oras.
Nasumpungan niya ang sarili na nasa ilalim ng tapis ni Tonet. Tumaas kasi yon paglubog nila, kaya paglitaw ng ulo niya, may takip na tapis. Napakawag siya ng konti dahil mas malalim na pala ang tubig kaysa kaninang may araw pa. Hindi sinasadyang napahawak siya sa bewang ni Tonet. Ito ang nagtanggal ng tapis sa mukha niya. Makinig ka. Sabi niya, hindi binitiwan ang bewang nito. He had to make her understand that what he did was for her own good. She had to see that he was just protecting her. He meant no harm. Isa pa, masarap hawakan ang bewang nito. Mainit-init. Ang lamig kaya ng tubig. Ayoko sabi, tumigil ka na. Itinulak nito ang dibdib niya. Hinapit niya ang baywang nito. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko nga kayang intindihin. Mahirap pang intindihin yun. Bakit nga? Pakinggan mo ang side ko, please. Pakiusap ni Tiko. Ganon pa rin ang iling ni Tonet pero parang nanghihina na ito. Good. Ini-adjust ni Tiko ang braso sa baywang nito at ginamit ang isang kamay para hawakan ang dalawa nitong kamay. At pinuwersa niya itong tumingin sa kanya sa pamamagitan rin ng tingin at pagmamatigas. Una pa lang, nakita ko na. Special ka. Intro ulit niya. Hindi. Ayoko. Tama na. Hindi pwede. Kandailing si Tonet. Ani mo nagwawalling sa tubig. Ilublub kaya niyang ulo ang kulit eh. Ano ba ang hindi pwede? Ako ang boss dito, di ba? Ako ang masusunod, ako ang makakaalam ng pwede at hindi pwede. Malapit na siyang mapundi. Mali ka. Hindi porke boss kita, pwede mo nang gawin lahat. Bitiwan mo ko. Uuwi na ako. Daing nito. Parang inapi ng 7 wicked stepmothers. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo binubuksan ang isip mo. Giit ni Tiko. Ano ba ang gusto mo? Sigaw naman ito bigla at parang sinapian ni Samson. Lumakas at nakawala sa yakap ni Tiko. Napatulala siya at lalo pang napatulala nang bigla nitong isampay sa balikat niya ang mga kamay. Sige, halikan mo ako. Inihain nito ang mga labi sa mukha niya. What? Ano pang hinihintay mo? Hamon nito. Bakit ko gagawin yun? Sabi niya, bilog ba ang buwan? Lasing na ba si Tonet? Bumuntong hininga ito ng malakas. Saka walang pakundangang inginudngod ang nguso sa bibig ni Tiko. Inginudngod. Dahil ganoon talaga ang nangyari. Hindi niya alam kung sinadya o hindi lang talaga ito marunong humalik. But a kiss was a kiss. Kahit pangudngod pa yon, nagawa pa ring ipalimot kay Tiko kung ano siya at ano niya ang humahalik sa kanya na animo humihigop ng suso. Oh yes, may sound effect. At dahil perfectionist siya, hindi niya mapayagang magpatuloy ang ganoong paraan ng paghalik. Dapat ma-realize ni Tonet na hindi siya kuhol. Kaya binawi niya ang labi. Tumunog pa, parang tsupo na biglang hinila sa nguso ng babing gutom. Iginiya niya ang ulo ni Tonet sa tamang posisyon at ipinakita niya kung paano ang tamang paghalik. Tiko style. Hindi nagtagal, nakumpirma niya ang kutob. Hindi marunong humalik si Tonet. Never been kissed. Her teeth were clenched despite the fact that she was allowing him to kiss her. Halata ring nininerbiyos ito at tensyonado. Pero hindi ito nagpapaubaya lang. Malinaw na gusto nitong makipaghalikan. Hindi lang alam kung paano at nahihiyang gumalaw. Pinisil niya ang ilong nito. Natawa siya nang maramdamang naghahanap na ito ng hangin. Ibinuka nito ang bibig. Better. Bulong ni Tiko. Ang una nitong pagtugon ay parang nag-aalinlangan. So unsure yet so willing. And he knew he had to stop while he could. Ang problema, parang ayaw na siyang pakawalan ni Tonet. Who could resist that? Pagdating sa mga ganong bagay, alam niyang mahina siya. His major turn-on was the woman's reactions to his ministrations. If she seemed happy, it meant that he was good, and that made him more aroused. Kaya hindi siya bumibili ng aliw. May posibilidad na mautulang siya ng mga working girls. Gusto ba ni Tonet o bilib lang talaga siya sa sarili? Pero hindi nga marunong si Tonet. Paano magiging acting lang ang ginagawa nito? And he wanted her, right then and there. Ang tanong, tama ba ang nangyayari? Aminado naman siya na may mga pagkakataon na napapatunga nga siya kay Tonet at napapaisip ng romantic possibilities.
Pero agad din niyang dinedismiss ang mga isiping yun at itinuturing na lang na dala lamang ng pagiging lalaki. Maganda at sexy si Tonette. Kahit na sinong lalaki ay mapapansin yun at makakadama ng kung anong paghanga. Natural lang. At hindi naman siguro siya ang unang boss na nagka-crush sa isang empleyada. Pero yun lang yun. Isang simpleng crush. There was really nothing to it. Well, except that they were kissing now, and he didn't know how to stop. Nasaan ang tsunami kapag kailangan? He opened his eyes and watched her fluttering eyelids. Maya-maya ay dumilat rin si Tonette ng tuluyan. Nagtama ang mga mata nila at napating niya. Nananalangin din ito ng tsunami. Pareho lang silang gustong bumitaw pero hindi magawa. Nasa langit na ba siya? Sa ibang dimension? Pakiramdam ni Tonette, bumagal ang ikot ng mundo kaya damang-dama niya ang lahat. Ang dampi ng hangin, ang ugoy ng dagat, ang paggalaw ng buhangin na tinatapakan niya. Nararamdaman niya at kaisa siya ng totoong galaw ng mundo. Mayroon pa bang mas makamundo kaysa doon? Alam na niya kung bakit sinasabing tumitigil ang mundo o kaya ay nagiging slow motion kapag nasa sitwasyong kagaya ng kinasadlakan niya. Dahil buhay na buhay ang pakiramdam niya. Akalain mo yun? Sa pamamagitan lang ng halik na diskubre niya ang sikreto ng buhay. Pero gusto na niyang bumalik sa dati ang mundo niya. Mabilis, maingay. Hindi niya kailangang maramdaman ang lahat, lalo na at may kinalaman kay Tico. Wala siyang pakialam sa sikreto ng buhay. Masyado siyang ordinaryo para doon. Bakit ba kasi niya hinalikan si Tico? Dahil inis na siya kanina. Pinipilit siya ng lalaki na tanggapin ang isang bagay na hindi niya kayang i-handle. Lalong hindi niya kayang paniwalaan na totoong may pagtingin ito sa kanya. Nagkakamali lang ang lalaki. At sooner or later, marirealize nito yun. At paano na siya kapag nangyari yun? Pinaasa, luhaan. Sino ang hindi manggigigil sa inis? Kaya hinalikan niya si Tico. Umasa siya na sa pamamagitan niyon, ma-realize ng lalaki na hindi siya ang babaeng karapat-dapat dito. At doon mismo, kalimutan na nito ang mga pinagsasasabi. Kaso lang, hindi nga pala siya marunong humalik. Tinuruan patuloy siya ni Tico at nadiskubre niya, masarap pala talaga at hindi niya magawang kumala sa halik. Ramdam din niya na nag-e-enjoy ang Herodes. Paano ba siya makakawala sa... May narinig silang malakas na splash sa dako ng balsani na Madel. Nagaharutan pa ang mga yon. Sa takot niyang makita ng mga kaopisina ang ginagawa nila ni Tico, naitulak niya ito. Sabay singal. Gago ka pala! Huh? Napakurap si Tico. Basta, irap niya. Lalangoy na sana siya patungo sa buhangin nang maisip na baka inaabangan siya ni Ma'am Jen. Or worse, nakita pala niyo ang nangyari. Tiyak na tatanungin siya ng gusto. Hindi pa niya alam ang isasagot. Pucha. Lumapit na lang ulit siya sa balsa para sumampa doon. Kailangan mo ng tulong? Tanong ni Tico. Lumapit ulit sa kanya. No thanks. Sumabit pa sa kawayan ang tapis niya pagakyat. Hinila niya. Natastas. Iwan mo ko. Ay nga nang umakyat rin sa balsa si Tico. Sa'yo ba to? Naupo na rin ito sa dulo ng katapat na upuan. Gusto ko ring mag-isip. Ginaya nito ang posisyon niya. Pwede bang iwan mo muna ako? Sabi niya matapos bumuntong hininga. Sir, sarcastic ang tawa ni Tico. Sir, Ulit nito. sana naisip mo yan bago mo ako hinalikan. Sinisisi mo ko? Pinandilatan niya ito. Hindi. Sinasabi ko lang na ikaw ang nag-umpisa. Ngayon, wala akong ibang mapupuntahan dahil nakatingin sa akin ang lahat ng mga mata. Naisip mo sana yan bago. Hindi na niya maituloy ang sinasabi. Okay. You started it. I prolonged it. We're both to blame. May katwiran ito pero hindi niya gusto. Bakit kailangang magsisi sila pareho in the first place? Akala ko ba... Hindi ulit niya maituloy ang sasabihin. Ano? Wala. Akala niya may gusto ito sa kanya. Iyon ang gustong ipagtapat sa kanya, hindi ba? Bakit naninisi ngayon? Eh di wala. Humiga ito sa upuan. Gisingin mo na lang ako pag nasa laot na tayo. Tumalikod ito sa kanya. Mabuti naman sa loob-loob niya. Pero kung inakala niyang makakapag-isip na siya sa pananahimik ni Tico, nagkamali pala siya. Hindi pa rin niya maumpisa ang isipin ang mga kailangan niyang isipin dahil simple lang.
Nakikita pa rin niya ito at kahit ayaw niyang tingnan, ayaw sumunod ng mga mata niya sa kanyang utak. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatunganga sa likod ni Tiko. Napansin na lang niya na regular na ang paggalaw ng balikat nito. Nakatulog nga yata. Matapos guluhin ang mundo niya, nagawa pang matulog. Wala talagang modo. Bulong niya. Humiga na rin siya at namaluktot sa kanyang bench. Hindi nagtagal, nalaman niya kung bakit nakatulog si Tiko. Para silang nasa duyan, inuugoy ng dagat. Bukod pa ang monotonous na tunog ng banayad na alon. Nang mag-concentrate siya doon, natahimik ang utak niya. Tonet? Dumilat siya ng bahagya. Tonet! Napadilat na siya ng tuluyan at napabalikwas. Anong oras na? Tanong niya. Nakatulog pala siya. Ewan. Listen, Napatingin siya sa labas ng balsa. Nasaan tayo? kaya nga kita ginising. Hindi ko rin alam. Nasa laot siguro. Sabi ni Tiko. Napasigaw siya. Anong laot? Bumaba siya sa upuan. Iginala ang mga mata sa paligid. Hindi na niya matanaw ang outline ng resort. Tila kay layo ng mga ilaw. May tali ito, di ba? Tukoy niya sa balsa nila. Nakala siguro. Inaanod tayo. Kinalas mo para maanod tayo. Ako sa niya. Okay ka lang? Ba't ko gagawin yun? Paano tayo uuwi? Hindi ako marunong lumangoy. Ungot ni Tonet. Sana pala hindi na kita ginising. Relax. Nasa gitna tayo ng dagat. Hindi pa naman siguro. Sa pa may mga mangingisda naman. Makikita nila tayo mamaya. Mamaya? Sagwan. Wala pang sagwan. Magsagwan tayo ng kamay pabalik. Sige. Tango ni Tiko. Pumwesto sila sa magkabilang tabi ng balsa. Basta wag mong kukontrahin ang sagwan ko. Bili nito. Sinunod ni Tonet ang lahat ng instructions nito pero nangawit lang ang mga braso niya at balikat. Parang umikot lang sila sa kinaroroonan. May sariling isip ang dagat. Walang pakialam sa gusto nilang mangyari. Frustrating. Are you sure na tama ang ginagawa natin? Tanong niya. Parang. Obvious na hindi ubrang bangkero ang boss niya. Napatingala si Tonet sa frustration. Nakita niya ang mga bituin. May naisip siya. Alin ba yung tinatawag na North Star? Tanong niya. Huh? Abala sa pagsasagwan si Tiko. Nagpaliwanag si Tonet. Pag alam natin ng North, malalaman natin ang South, East at West, diba? Tumigil sa pagsasagwan si Tiko. Tumpak. Pero alam ba natin kung nasaan ang resort? Nasa East ba? West? South? At hindi ko alam ang North Star. Magpaanod na lang tayo at pagsikat ng araw, magwawagayway tayo ng puting tela. Wala akong puting damit. Ismid ni Tonet. Pang ilalim ko, puti. Hindi makaimik si Tonet. Maya-maya ay lumipat sa tabi niya si Tiko. Itinabuyagan niya ito. Huwag ka dito, baka tumaob tayo, hindi balanse. Sabi niya. Hindi ito tataob. Paniniyak ng lalaki. Sigurado ka? Walang nalulunod na virgin. That would be too cruel. Parang enjoy pa si Tiko na ikuyakoy sa tubig ang mga paa. Ikaw kaya lunurin ko. Inambaan niya ng tulak si Tiko. Tumawa lang ito. Hindi rin basta-basta nalulunod ang mga pogi. Sabi. Pero ang mayayabang basta-basta na lang tumitilapon sa dagat. Inisian lang siya nito bago. You gave me something to think about. Mabuti, nang mabawasan ang kayabangan mo. Kung makalait ka kay Jared, akala mo kung sino kang Superman. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung kanina. Sabi ni Tiko. Natense na naman si Tonet. Nagpatuloy ang lalaki. Sa tingin ko nakita nila tayo kanina. Tsak na pinag-uusapan na nila tayo. So worried ka sa malinis mong reputasyon? Sarcastic na sagot ni Tonet. Tumango si Tiko. A little bit, yes. Pero hindi lang yun. Mas worried ako sa expectation. Expectation? Don't play dumb. Alam ko namang mauta ka. Umaasa na sila ngayon na may relasyon tayo. Mag-expect sila ng romance. They will demand it. Paniniyak nito. Ibang klase ka talaga. Sa totoo lang, mas worried akong mamatay sa uhaw dito sa laot. Optimistic ako. I look forward to worrying about other things. So,
Any ideas how we fix the problem? Ewan lang ang sagot ni Tonet. Napabuntong hininga si Tiko. Tonet, I need you to tell me exactly how you feel about me. Daig pa ni Tonet ang nakakita ng sangkaterbang pating. What? You heard me. Huminga siya ng malalim. I hate you. Sagot niya, walang kagatol-gatol. Tatango-tango naman si Tiko. Fair enough. What else? Napatalak si Tonet. Anong what else? I hate you, period, tuldok. Walang kasunod. So are you in love with me? Bali walang tanong uli ni Tiko. Tigagal si Tonet. Pinisil ni Tiko ang balikat niya. Relax. I'm not gonna judge you. Let's just talk like two adults. That's what we are. Baliw ka? Buliyaw niya sa boss niya. Saan mo nakuha ang ideyang mahal kita? O bakit mo ako hinalikan? Bakit ako? Bakit hindi si Jared kung talagang baliw ka dun? First kiss mo yun, alam ko. Lalong nagpuyos ang kalooban ni Tonet. Hindi kita hinalikan. Anong tawag mo sa ginawa mo? Naghahamon ang tingin ni Tiko. Natapilok lang ako. Sagot niya nakabubuhan, alam niya. Kaso, yun lang ang nakayanan niyang isipin. Sa buhangin. Natapilo ka sa dagat. May natapakan akong hukay, nagulat ako. Palusot ni Tonet. Okay, fine. And then what? Nagkataong may suction ring sa labi mo. Hindi mapuknat nang mapadikit sa akin. Ano ka, Dikya? Pinandilatan ulit siya ni Tiko. Nang hindi siya sumagot, saka uli ito nagsalita. Alam mo, hindi natin maayos ang problema kung di ka magpapakatotoo, Antonina. I need you to be honest with me dahil doon nakasalalay ang magiging paliwanag natin. Kailangan nating magpaliwanag sa lahat ng saksi. Hindi alam ni Tonet ang tamang sagot. Mabuti na lang at bigla siyang nakarinig ng ugong. Parang motorboat. Tumayo siya at nagkakaway. Dito! Saklolo! Saklolo! Hindi nagtagal, tumama sa kanila ang lente ng bangka. Sa katiwala pala yun ng resort at talagang hinahanap ang balsa nila. Ang kasama ng Manong walang iba kung hindi si Jared. Napansin ni Manong na kulang ang mga balsa. Paliwanag ni Jared. Nakasalubong ko siya nung naghahanap siya ng pwedeng matanong. Nabanggit ko na hindi pa kayo bumabalik sa resort. Nagdududa si Manong na baka nga naanod kayo. Pagdating sa Pampang, tumuloy na agad si Tonet sa bungalow. Iniwan na niya si Tiko at Jared. Pero habang palayo siya, narinig pa niya si Tiko. Mag-usap tayo, Jared. Sabi nito sa lalaki. Nagising si Tonet na nagkokomperensya sa kusina ang mga kasama niya. Praning siya na baka siya ang pinag-uusapan kaya kahit hindi pa siya nagmumumog, nakikumpol na siya kina Madel. Kung ayaw mong mapag-usapan, sumali ka sa usapan. Simple as that. At nalaman niya ang totoong topic ng bayan. Umalis daw si Jared, nag-alsa balutan. Magre-resign na rin daw. Imposible, hindi magre-resign si Jared. Para siyang katipunerang lumusob sa boss nila. Kinalampag niya ang pinto ng tinutuluyan nito. Mumukat-mukat si Tiko na binuksan ang pinto. Tonet? Bakit mo ginawa yun kay Jared? Talak agad niya. Ang alin? Excuse me. Naghikab muna ito at tila biglang na-realize kung ano ang tinutukoy ni Tonet. Nag-usap kami kagabi. For his own good. His own good? Sinisante mo siya? Akusa niya. Hindi ah. Pagkatapos niya tayong tulungan, ganito pa ang gagawin mo. Sinundan pala siya ni Madel. Inawat siya. Ton, ano ka ba? Hindi mo naiintindihan si Sir. Hindi ko rin naiintindihan. Bakit ba? Tanong ni Tiko kay Madel. Umalis na kasi si Jared, Sir. Kanina pang madaling araw. Hindi ko siya sinisante. Kinausap ko na siya kagabi. Napabuntong hininga si Tiko. Saan daw pupunta yun? Hindi po namin alam. Sagot ni Madel. Umayag na siya eh. Napailing si Tiko. Pumayag? Sa ano? Ano bang sinasabi niyo? Tanong ni Tonet sa dalawa. Si Tiko ang nagpaliwanag. Gumagamit si Jared. Plano kong iparehab siya. Kaya ako siya kinausap kagabi. At yun yung sinasabi ko sa'yo kagabi, Tonet. Akala ko may nauna nang nagsabi sa'yo. Kaya galit na galit ka at ayaw mong maniwala. Parang napaisip bigla si Tiko. Hindi mo pa pala alam? Hindi. Matipid niyang sagot.
Parang nilalagnat ang pakiramdam ng pisngi niya. Bakit ka nagalit kagabi? Sabi mo ayaw mong marinig. Sabi pa ni Tiko. Basta. Sabay talikod ni Tonet at nagmarcha palayo. Ibabaon niya ang ulo niya sa buhangin. Limang araw pagkatapos ng company outing, ipinatawag siya ni Tiko sa loob ng opisina nito. Kabado si Tonet. Noon lang uli niya makakaharap at makakausap ang kanyang boss. Buong linggo niya itong iniiwasan at nakahalata na siguro kaya pinatawag na siya. May kausap pa ito sa telepono pagpasok niya. Text mo na lang ang address. Puntahan na lang namin. Salamat. Sabi nito sa kausap at ipinatong sa mesa ang cellphone. Ninisian nito si Tonet. Si Edwin yun. Nakausap daw niya ang landlady ni Jared. May binigay daw sa kanyang address. Baka daw nandun. Hintayin lang natin ang text at pupuntahan natin. Natin? Hindi natuloy ang pag-upo sana ni Tonet. May kinuha sa desk drawer si Tiko. Pinuntahan namin nila Edwin nung isang araw ang apartment ni Jared. Pinapaalis na pala talaga dun dahil hindi nakakabayad ng renta. Pinapasok naman kami ng anak ng may-ari. Nakita ko to sa mga gamit niya. Inabot nito kay Tonet ang hawak. Mukhang the feelings mutual naman pala. Sabi pa ng lalaki. Buklet ng nobena sa baklaran ang inabot ni Tiko. I-examine yun ni Tonet. May nakasipit doon na picture niya. Natouch naman siya sa nakita pero hindi siya kinilig. Nang malaman niya ang bisyo ni Jared, na-turn off na siya. Pero at the same time, naawa siya sa lalaki. Kaya isasama kita dun sa address. Sabi ni Tiko. Kung makikita natin siya dun, gusto kong ikaw munang makipag-usap sa kanya. Baka mas makukumbinsi mo na pumasok sa rehab. Di ako na lang ang pupunta dun sa address para hindi ka na maabala. Katwiran ni Tonet. Ayaw talaga niyang makasama si Tiko. Hiyang-hiya pa rin siya sa sarili niya dahil sa maling akala. Kung hindi ba naman siya nuknukan ng tanga, paano niya nagawang isipin na may gusto sa kanya si Tiko? Ganda yarn. Umiling si Tiko. May bisyo pa rin yun. Paano kung maging bayolente? Mas mabuti pa rin nakasama mo ko. Bakit mo ba ginagawa to? I mean, hindi mo naman kaano-ano si Jared. He's a human being. You just don't give up on people, Tanet. Paano kung ayaw niya talaga? Paano kung wala ka naman talagang magagawa? Then I'll stop. Pero saka na ako titigil kapag pwede ko nang sabihin sa sarili ko na ginawa ko ang lahat. Pero habang pakiramdam ko may magagawa pa ako, hindi ako titigil at kailangan ko ang tulong mo. Siguro nga ay talagang mabuting tao ang boss niya sa isip-isip ni Tonet. Pero parang mas may malalim pa itong dahilan sa ginagawa. Lampas sa normal level ang concern nito para sa empleyado na hindi pa nagtatagal sa kumpanya. Okay, Sabi ni Tiko. ginagawa ko to dahil sa ate ko. Ate Marigold. Marie. Nalulung siya sa alak. Kahit anong gawin namin, bumabalik siya sa bisyo. Hanggang isang araw nabalitaan na lang namin na aksidente siya. Sinisi ko ang sarili ko sa matagal na panahon. Sana hindi ako pumayag na magmaneho siya. Sana pinagmaneho ko siya. Walang duda sa anyo ni Tiko na dinadamdam talaga nito ang sinapit ng kapatid. Patuloy na dinadamdam. Sorry to hear that. Sabi ni Tonet. Dumating ang text message ni Edwin. Mabilis na binasa ni Tiko at tumayo. Tara na. Isa lang. Hirit ni Tonet. Pwede bang pakisabi ng malinaw sa mga kinauukulan kung saan tayo pupunta at bakit? Mahirap na. Kita niya sa ngisi ni Tiko na nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Pero hindi ba mas magmumukha tayong tanga kung kada kibot magpapaliwanag tayo? Kesa naman tanong sila ng tanong. Mukhang may nakakita nga ng eksena nila sa dagat at simula nung Lunes, inuulan na siya ng mga tanong tungkol sa kanila ni Tiko. Tinadaan na lang niya sa biro ang pagsagot pero hanggang kailan? Hayaan na lang muna natin. Ayusin muna natin tong problema kay Jared. Napaismid si Tonet. Easy for you to say. Boss ka eh. Hindi ikaw ang kinukulit. Ano bang mga tinatanong sa'yo? Wag na. Nag-iwas siya ng tingin. Ano nga? Para kung nagsasawa ka ng sumagot, ako na ang sasagot. Wala nga. Tigas ng kulit. Ano nga? Hinagip ni Tiko ang braso niya. Padabog siyang bumuntong hininga. Tinatanong nila at sawang-sawa na ako kakasagot. Tinatanong nila kung masarap ka daw humalik.
Natameme ang kanyang boss. Sa isang barangay sa San Fernando, Pampanga, ang address na ibinigay ni Edwin kay Tico. Parang nakakatakot. Ungot ni Tonet dahil kailangan na nilang bumaba ng kotse. Hindi na yun kasya sa daan. Maglalakad na sila sa masukal na trail. Mukhang bihira na lang na may nagagawi dito. Komento niya. We come in peace. Pabiro ang tono ni Tico pero halata ang determinasyon. Nakakahiya tuloy magreklamo kaya nanahimik na lang si Tonet. Besides, kahit ayaw niyang aminin, may tiwala naman kaya siyang ipagtanggol ng kasama niya. Maraming beses na niyang napatunayan na capable si Tico na humarap sa kahit anong krisis. Parang front lang nito ang pagiging carefree, para lang siguro hindi masyadong maging intimidating. May 300 meters siguro ang binagtas nila bago nila natanaw ang bakod na animo ay sa isang rancho. May gulong pa ng kalesa yata sa gate, pero mukhang pinabayaan na ang lugar. Sira at bulok na ang kahoy ng bakod. Matataas na ang damo sa pagitan at paligid ng mga puno ng saging, langka at mangga. May bahay sa loob, gawa sa kahoy at sawali. Yan ang bahay kubo kahit munti. Turo ni Tico sa bahay. Mataas ang mga haligi ng bahay. Ang harapan ay balkonahe na ginawang salas at ang gilid ay kusina. Siguro nga, noong bagong gawa at may nag-aasikaso pa sa farm, papapakanta nga ng bahay kubo ang makakakita. May mga nakasabit pang halaman sa bahay. Nangatuyo na nga lang. May ilan pang paso sa pasimano. Pero hindi lang yon. May mga dekorasyon ang bahay kubo. Kabayo. Sa dingding ay may mga nakasabit na paintings at pictures ng mga kabayo. Kabayo bang naalagaan dito dati? Tanong niya. Hindi siguro. Mukhang maliit lang to. Parang orchard. Daming puno eh. Sayang, pinabayaan na. Parang may gumalaw sa likod ng kortina sa pinto na nakaharap sa salas. Dito ka muna ha. Magtago ka dun sa puno. Turo nito sa puno ng mangga. May kinuha rin sa backpack. Isang maliit na canister. Inabot nito yon sa kanya. Pepper spray. Just in case. Ingat ka rin. Baka dapat ikaw ang magdala nito. Tukoy niya sa pepper spray. Napangiti si Tico. Salamat. Meron ako dito. Tinapik nito ang bulsa ng pantalon. Okay ka lang dito. Okay lang ako. May sumilip. Napatingin siya sa pinto ng kubo. Napalingon si Tico at Oh wow. bulalas nito. Babae ang nasa likod ng kurtina. Hanggang balikat ang buhok. Maliit, maputi. Kulang na lang ay malaglag ang mga mata ni Tico sa babae. Paiksing shorts at maiksiring tank top ang suot. Nakaumbok ang lahat ng required umumbok sa katawan ng mga babae. Flat naman ang parting flat talaga. Hiyang-hiya ang bilbil ni Tonet. Napaismid siya. Mataba, We, asan? sabi ni Tico. Kumaway ang babae dito. Kumaway din si Tico at parang naingkantong lumapit sa kubo. Sasama na ako, sabi ni Tonet at sumunod sa kanyang boss. Inunahan pa niya itong umakyat sa kubo. Hay, bati ng babae na parang hindi natutuwa. Si Jared, tanong ni Tonet, mataray. Pag hindi kagandahan, magtaray ka na lang ayon sa meme. Pumagitna naman agad si Tico. Ako nga pala si Tico. Boss ako ni Jared. At ito naman si Tonet. Kasamaan din namin sa opisina. Humakbang na palapit kay Tico ang babae. Tulog si Jared eh. Humawak ito sa dibdib ng lalaki. Ano ka ni Jared? Tanong ni Tonet. Hindi siya sinulyapan ng babae. Bagkus ay pinagpatuloy ang paghima sa dibdib ni Tico. Pinsan, may iba pa kayong kasama? Tanong pa ni Tonet. Gusto na niyang i-pepper spray ang hitad. Pati ang hasang ni Tico ay dadamay na niya. Umiling ang babae. Sabay tiyad at inamoy ang leeg ni Tico. Anong pangalan mo? Tanong pa uli niya para ma-distract si Ivana Alawi. Karen, hinila nito ang kwelyo ni Tico. Halika sa loob para makita mo si Jared. Ha? Usal ng lalaki. Sasama ako. Deklara ulit ni Tonet. Diyan ka na lang. Pasingal na sabi ni Karen at tuluyan ang kinaladkad si Tico. Tonet! Tawag nito sa kanya. He, singhal nga sa lalaki. Makakaladkad ba to kung hindi ito nagpapakaladkad? Isa na rin ni Karen ang pinto ng kubo. Tonet!
Sigaw ni Tico pagkatapos ay tila binusalan, hindi na nakapagsalita. Binuksan ni Tonet ang pinto. Napatili siya sa nakita. Si Jared ang nabungaran niya sa kama sa loob. Hubot-hubad. Kandapikit siya. Tonet, Sigaw ni Tico. Napilitan si Tonet na dumilat at napamulagat. Hindi na sa hubad na katawan ni Jared. Kay Tico na. Nakasadlak ito sa sulok. Parang kabayo na sinakyan ni Karen. Hoy! Sigaw niya kay Karen. Parang walang narinig ang babae. Sige sa pangangabayo kay Tico. Hinila ni Tonet ang buhok ng babae. Nang masaktan, animo ninja na umikot at lumusob sa kanya. Pero bago siya masaktan, nahagip na ito ni Tico at payakap na pinigilan. Karen, relax ha. Relax. Pag-aamo nito. She hurt me. Daing ng babae. Alam ko pero mag-usap muna tayo ha. Ayoko siya dito. Paalisin mo siya dito. Ungot ni Karen. Oo, alam namin. Sumenya si Tico kay Tonet. Pinapalabas siya. Ano ka? Angil niya. Sige na, ako nang bahala. Sabi nito. Napilitang lumabas si Tonet at naupo sa upuang gulong ng kalesa ang mga paa. Dinig niya na animo batang paslit na inaamo ni Tico si Karen. Kahit alam niya na kailangan iyon at hindi naman sira ulo ang lalaki para pumatol sa lukalukang adik, naiinis pa rin siya. Hindi niya gusto na nanunuyo ng ibang babae si Tico. Ang malumanay nitong pananalita kay Karen ay parang pakong ikinikiskis sa lata sa pandinig niya. After about 10 minutes, lumabas si Tico. Ano sob ka na? Angil ni Tonet. Shh. Baka magwala na naman. Kinabihan siya nito. Natatakot akong gisingin si Jared, baka mag-amok. Hintayin na lang natin magising. Yung jowa mo. Sinilipan siya nito na may kasamang ngiti, pero hindi nagsalita. Ano nga? Gate niya. Hindi rin niya gusto ang tingin nito. Parang pinagtatawanan siya. Matutulog daw siya. Ganun ang ayos si Jared, magpinsan daw sila? Sabi niya. Nandito tayo para tumulong, hindi para manghusga. Mga biktima sila. Hindi na lang umimik si Tonet. Inakbayan siya ni Tico. Kaya wag mo nang pagselosahan. Napaigtad siya. Ano ka mo? Bakit ba? Normal lang yun. Pumihit si Tonet paharap kay Tico. Dinuro niya ito. For the record, Mr. Ruiz, Sir, hindi po ako nagseselos. Nagkataon lang na hindi ko gusto ang asal ng babae dyan sa loob. Alam man niya o hindi ang ginagawa niya. Hinawakan ni Tico ang hinduturo niya at ibinaba. Nagiging unhealthy lang ang selos kapag hindi pinag-uusapan at nauuwi sa resentment. At para mapag-usapan, kailangang aminin. Ano ang masama kung sabihin mo na nagsiselos ka dahil maganda si Karen, batang-bata at hugis Ivana? Sa inis, dinaklot ni Tonet ng kabilang kamay ang bewang ni Tico. Gumisilang ito. May kiliti ako dyan, sige ka. Sige rin, pagpilitan mong katwiran mo. Banta ni Tonet. Ipinagpatuloy nga nito. Anong masama kung aaminin mong nagsiselos ka dahil... Kinurot niya ito, pero hindi pa rin ito nagpaawat. Dahil nagawa ni Karen ang mga hindi mo magawa pero gustong-gusto mong gawin sa akin. Masakit na talaga. Pabaliin kong daliri mo. Dudukutin ko yung atay mo pag hindi ka tumigil. Kaunti na lang magbubuga na siya ng apoy. Wala dyan ang atay, nandito sa kabila. Kinuha nito ang kamay niya at inilipat sa kabilang tagiliran. Bitiwan mo ko. Umamin ka muna. Pangungulit pa rin ni Tico. Wala ko aaminin, hindi kita type, matanda ka na. Ouch. Sabi nito. Bumukas ang pinto ng kubo, sumilip si Karen. Gusto daw niyang makausap ka. Inginuso nito si Tonet. Okay, fine. Tumayo siya. Hinaltak siya ni Tico paupo. Susugod ka agad, alamin mo muna kung nakadamit na. Paano ko malalaman kung hindi ko sisilipin? Si Karen ang binalingan ni Tico. Pakisabi kay Jared magdamit muna. Nagkibit ng balikat ang babae. Pumasok ulit sa likod ng kurtina. Makaraan ng 1 minuto, lumitaw ulit. Okay na? Pwede ba tayong mag-usap? Sabi nito kay Tico. Sure. Halika. Sit with me. Sabi ni Tico. Pinalisikan nito ni Tonet ng mata. Maglakad-lakad tayo. Iyaya naman ni Karen sa lalaki. Sure. Tumayo si Tico. Pero bago lumakad kasama si Karen ay binulungan si Tonet.
Ang lahat ng ginagawa ko pagmamalasakit lang. Hindi dapat bigyan ng ibang kulay. Sabay kindat sa kanya. Kinindatan siya. Herodes talaga. Pinuntaan niya ito. Isang-isa na lang may kalalagyan ka na, rustiko. Sa puso mo. Sinundan nito ng tawa ang sinabi. Walang maihirit doon si Tonet. Pumasok na lang siya sa kubo. Paano niya ibibigay kay Jared ang sympathetic ear na kailangan nito? Kung umeeko sa kanyang tenga at kumakalampag sa puso niya ang mga pinagsasasabi ni Tico. Hindi makapag-concentrate si Tonet sa mga hinaing ni Jared. Bakit siya binibiro ni Tico ng ganun? Bakit parang ito ang nagbibigay ng ibang kulay sa mga sinasabi at kinikilos niya? Tapos binabaligtad siya. Walang gustong makinig sa akin. Kapag umuwi ako sa bahay, lahat ng datnan ko nagtatago. Sige sa emote si Jared. Sige rin sa emote ang puso at kaluluwa ni Tonet. May iba pa bang eksplanasyon ang ginagawa ni Tico? Harmless si Karen. Nag-iba ang tono ni Jared kaya napatingin siya sa lalaki. Ha? Usal niya. Hindi maano si Sir kung yan ang inaalala mo. Sorry Jared, pinatong niya ang kamay sa tuhod nito. Promise nandito ako para makinig sa'yo. Parang hindi naman. Sagot ni Jared, natatawa. Pakiramdam tuloy ni Tonet. Mas nakadagdag pa siya sa mga hinanakit ni Jared sa mundo. Pasensya ka na. Medyo distracted lang talaga ako. At least honest ka. Tsaka na-appreciate ko naman na pinuntahan niyo pa ako dito. Sumama ka na sa amin pabalik ng Manila. Nagkibit ng balikat si Jared. Tumahimik ito ng ilang segundo bago tumingin sa kanya at sinabi, Dapat mag-resign ka na, Ton. Ha? Bakit? Hindi makakadiskarte si Sir hanggang nandun ka sa opisina at empleyada ka niya. Anong ibig mong sabihin? Nagustuhan kita kasi hindi ka tanga, Ton. Bilib ako sa'yo. Sumaludo ito sa kanya. Hindi ko nga alam ang sinasabi mo. At bakit siyang pinag-uusapan nila? Alam mo kahit naman ganito ako, alam ko pa rin naman ang nangyayari sa paligid ko. Hindi ka maliligawan ni Sir hanggang empleyada ka niya. Hindi magandang tignan at si Sir, conscious yan sa appearance. Ayaw rin niya na masabihan na hindi siya magandang halimbawa sa mga nasasakupan niya. At bakit naman ako liligawan ni Sir? Tanong niya. Bakit ka nagtatanga-tangahan? Tanong ni Jared. You mean? Ngumiti si Jared. Mag-resign ka na ngayon din. Sure ka? At tama bang makinig siya sa payo ng isang taong gumagamit at maniwala? Siya dapat ang nang-uuto kay Jared para sumama ito sa kanila, not the other way around. Ikaw nang bahalang humusga. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Lakas mo yatang gumamit. Humalakak kang lalaki. Yan ang gusto ko sa'yo, hindi ka plastic. Basta magtiwala ka lang. Napangiwi si Tonet. Magtitiwala talaga siya sa bumabatak. Tumawa si Jared. Kung hindi ko lang halata na may kursunada sa'yo si boss, niligawan na kita noon ba? Kaso, saludo rin ako sa boss mo eh. Lalong napangiwi si Tonet. Alam mo ba kung ilang ulit sumasaglit si boss sa accounting sa buong maghapon? 6, 8 pag maiksi ang palda mo. Kahit walang kailangan, nanggugulo para lang masilip ang legs mo. Kung gagawin ko sinasabi mo, sasama ka na ba sa amin? Pakialam ko naman sa love life mo. Sinasabi ko lang ang opinion ko. Hirap mo naman kausap, sumama ka na lang kasi. Tumayo na si Tonet. Tapos, Di pa hinog ka sa rehab. Tumawa uli ito. iisipin ko. Anong gagawin mo dito? Hihintayin na sundo ni Karen. Tito ko. Pagpinsan ba talaga kayo? Oo, anak siya sa labas. May itatanong ako. Sabi ni Tonet, pauwi na sila at hindi kasama ang sinadya nila. Hindi naman sila gaanong dismayado dahil dumating nga ang tito ni Jared na tatay ni Karen. Sumama doon ang dalawa. Handa naman daw magpa-rehab si Karen. Si Jared, sana pumayag din. Malakas ba talagang pakiramdam ng mga gumagamit? Oo daw. Sagot ni Tico sa tanong. Sure ka? Stimulant kasi ang tinitira. Na-heighten daw ang senses, tumatalas. Tama pala si Jared. Tatango-tango si Tonet. Napasulyap sa kanya si Tico. San tumama yun? Sa obserbasyon niya, Na ano? secret. Nginisian ni Tonet ang boss niya. Secret ka dyan.
Ikaw, pinapakumbinsi ko sa'yo si Jared na magpagamot. Anong ginawa mo? Sumbat ni Tiko. Pag-iisipan nga daw niya. Kahit naman ganun, may karapatan yung mag-isip sa sarili niya, no? Ewan ko sa'yo. Napangiti si Tonet. Tama nga si Jared. Kitang-kita niya ang ebidensya. Nagsiselo si Tiko. Kain muna tayo Saan? sa bahay. Sagot nito. Mapakilala mo ako sa mama mo. Parang kakahiya. Mas malapit na tayo sa bahay saka mas matipid. Ngayon, 3 lang naman ang sungay ni Mama. 1 lang ang buntot. Saka hindi masyadong matalas ang mga kuko. Sabi ni Tiko. Naku, mala Armida si Reyna daw yun sa kasungitan. Sabi ni Tonet. Naniwala ka na naman sa chismis. Si Armida. Naku, wala. Aapihin yun ni Mama. Magbubus na lang ako, mag-isa ka na lang umuwi sa inyo. Tumawa si Tiko. Gusto kitang ipakilala kay Mama para may malait na naman siya. Nabobor na kasi wala nang masabunutang maid. Lumayas na. Kalbo na silang lahat. Bahala ka. Pag ako'y napiapi ng nanay mo, ililibing ko siya ng buhay. Gustuhin man ni Tonet na salubungin ang titig ni Mrs. Miriam Ruiz, mama ni Tiko. Hindi niya magawa. Hindi niya kaya ang paraan nito ng pagtitig sa kaharap. Hindi niya masasabing nanlalait. Mas malala pa doon. Binabasa ng ginang ang pagkatao niya at pakiramdam niya, alam na nito ang lahat ng sikreto niya. Paano siya makikipagtitigan? Isa pa ay nabigla siya sa ginang. Ang inaasahan niya ay matandang babaeng mukhang donya sa mga telenovela. Kumikinang ang alahas at bonggang-bongga ang kasuotan. Bagkus ay nakadaster ito. Nakatsinelas na mumurahin galing sa SM. Maiksi ang buhok. Walang tina, puti lahat. Walang alahas maliban sa wedding ring na natanggal na ang ibang bato. Walang nail polish ang mga pudpud na kuko sa kulubot ng mga kamay. Oo, mapanuri din siya. May hawak na abaniko ang ginang. Paypay ng paypay na parang naaalibadbaran sa kanya. Sabihin mo sa akin, Ineng. Wika nito matapos ang namayaning katahimikan nang ipakilala sila ni Tiko sa isa't isa at iwan doon sa salas ng mga ito. Ang ano ho? Tanong ni Tonet. Bakit ayaw mong maupo? Sabi ng ginang. Pahiya si Tonet ng slight. Oo nga naman. Bakit nakatayo pa rin siya? Bumubuelo lang ho. Naupo na siya sa sofa na L-shaped. Saan mo binili ang lipstick mo? Magkano? Tanong bigla ng ginang na hindi alam ni Tonet kung ano ang dahilan. Lipstick po? Sa Avon po. In-order ko lang po sa kaopisina ko. Sagot niya. Kaya pala hindi mo tinitipid mura lang. Pakapal kang maglagay. Sabi ng mama ni Tiko. Luluha nga ng graba at semento si Armida sa aling ito. Pinagpapawisan na siya ng malapot. Iginala niya ang paningin sa paligid para makaiwas sa pagsusuri ng ginang. Yun po bang ate ni Tiko? Si Marigold? Turo niya sa isang larawan sa ibabaw ng piano na mukhang walang gumagamit. Nakatoga ng puti ang babae sa picture. Tila na alarma ang ginang sa tanong niya. Anong nalalaman mo kay Mare? Ano daw po? Magkakaila ba siya? Bakit naman niya gagawin yun? Alcoholic? Namatay po siya sa car accident? Ganoon na lang ang pandidilat ng ginang pagkatapos ay biglang tumayo. Kakain na tayo. Kumakain ka ba ng ampalaya? Hindi ho, mapait eh. Bigla itong sumigaw. Tiko, kakain na! Nang dumating si Tiko sa opisina, nagpalipas lang si Tonet ng 3 minuto bago kumatok sa opisina ng boss niya. Come in. Sabi nito, pumasok siya. Taas noo at walang kagatol-gatol na sinabi. Magre-resign na ako. Ha? Napatda sa paghahaluat ng backpack si Tiko. Para maligawan mo na ako, deklara ni Tonet. Ha? Napangangalalo si Tiko. Mawawalan ka ng trabaho. Naisip ko nga yan, pero naisip ko rin na a good man like you is worth the gamble. I'll take the chance. Sabi niya. Napangiti doon ang lalaki at nilapitan siya. Bigla siya nitong hinalikan sa noo. Dinala kita sa bahay para makilatis ka ni Mama. Mothers know best daw, diba? Isa pa request talaga yun ng Mama.
na lahat ng babaeng pag-iinteresan ko, kailangan niyang makilala. Bilang respeto ko sa kanya, ginagawa ko talaga. Pabor na rin sa akin dahil 99% tama ang kilatis niya. Nakapasa ba ako sa kilatis niya? Sadly, hindi. Ha? Laglagang tuka nito, Net. Pero sabi ng mama, ikaw na daw ang para sa akin sa ayaw niya at sa gusto. Hindi ko na malaya na sinuway ko siya. I told you about my sister. Close relatives and friends lang namin ang nakakaalam na alcoholic ang ate ko. Naisip ng mama na since sinabi ko sa'yo, you must be really special. Wala raw siyang magagawa kung hindi tanggapin ka at pag-aralang pakisamahan. Honestly, I was so relieved. Dahil kung tututulan ka niya, tsak nasusuwayin ko siya. Ngumiti ito sa kanya. Sinabi mo lang naman sa akin ang tungkol sa ate mo kasi kailangan. Dahil kay Jared. Sabi niya, hindi pa rin siya makapaniwala sa naririnig. Espesyal siya? Talaga? Pwede ko namang hindi sabihin sa'yo, di ba? Hindi si Jared ang una kong tinanggang tulungan. Pero hindi ko pinagsabi ang tungkol sa kapatid ko. Pero nung ikaw ang magtanong sa akin kung bakit gano'n na lang ang concern ko kay Jared, pakiramdam ko kailangan kong sabihin ang totoo. Dahil doon, nabura ang lahat ng agam-agam ni Tonet. Payag ka na mag-resign ako? Tanong na lang niya kay Tiko. Pero tatapusin mo pa rin ang taxes ko para hindi malate sa filing. Sabi nito, sige, Pakis muna. hirit ng lalaki. Sure. Idinikit ni Tiko ang ilong sa ilong niya. Nagtawanan sila habang nakatingin sa isa't isa. The end.